Agaw buhay na ang binatilyong ito nung isugod sa ospital sa Estancia, Iloilo, hapon nitong May 4. Si mama mo tuwa, pato ka balo. Ang nanghihina niyang katawan, nabalot pa ng mga sugat at pasa. Matapos mahulog, makaladkad, at naapak-apakan pa nang nagwala nitong alagang kalabaw. Tapos ang ulo yan naigo sa bato. Pag-abot ko di RCD kaya ang karbaw dito. Kaya na daw. Ay, ang iyang mata din. Ito nang hindi natin napak-tapak ng isang karbaw. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Sa dami ng mga Pilipinong magsasakang may alagang kalabaw, paano ba maiwasan ang trahedyang nangyari? Kalabaw ang katuwang ng ating mga magsasaka, pati na ng isang pamilya sa barangay San Blas sa Pilar, Capiz, sa kanilang hanap buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang alagang kalabaw din pala ang dahilan ng isang madilim na trahedya. Dito sa Pilar, sa Capiz nakatira ang 11 anyos na si Dodong at ang alagang kalabaw ng kanyang lolo Buning, si Domingo, na mahigit 1 taon pa lang sa kanilang pamilya. Mukhang payat pero tumitimbang ng 130 kilos. Buot na akong karumang niyo. Kuna nga daw mag-best friend sila, kay adlaw-adlaw gani silang upod. Pagbugbog taon niya sinasaga, amo na dayon niya kadtuan ng karabaw niya bago pa magpa-eskwelahan. Ang kalabaw, laging isinasama ni Dodong sa tuwing pupunta siya sa bukid. Gaya nitong huli nilang lakad ng kanyang kapatid na si Dodoy nitong May 4. Nung dayon inakatsa ko pa bukid. Nung una, pareho raw nakasakay ang magkapatid sa kalabaw. Kinontrol ni Dodong ang lakad ng kalabaw gamit ang lubid. Ang isang dulo naman ito nakatali sa liig ng kalabaw. Ang kabilang dulo nakapulupot naman sa bewang ni Dodong. Halin dire sa ubos siya ang gadala. Pero ang kalabaw na si Domingo, tila iba raw ang timpla nung hapong yon. Dahil bigla-bigla itong naging agresibo. Ay dito dayon kami nahulog. Nung una, napaamo naman daw nila si Domingo. Pero nung sumampa si Dodong sa kalabaw, Sakwatong ko na lang sa kuno pababaw. pero hindi pa man sila nakakalayo, ang kalabaw muling naging aligaga. Dahil dito, si Dodong bumagsak. At ang kalabaw tuluyan ng hindi na kontrol sa kanyang pagwawala. Kinakahigot sa ito dayon nagdinalaga ng karabaw. Sakwats na akong pababaw ng karabaw. Nagambas sa ako nga buligan ko sa kuno. Sasaklolohan na daw dapat ni Dodoy ang kanyang bunsong kapatid. Pero Tinapaktapakan sa karabaw. Tapos ang ulo yan naigo sa bato. nung tuluyan ng kumalma si Domingo, noon pa lang daw nakalapit si Dodoy sa kanyang kapatid na bugbog sarado na. Hubad ko sa kaging pahigda, aging ang iya short siya kag mga bayo, gisi-gisi na ya. Ang lagub-lagub lang. Ang iya lawas, may gisigan niya mata sa gambal, sa bala ka ginawa. Si Dodoy, dali-daling humingi ng tulong sa kanyang lolo Buning. Kaya inurab na. Inurab, tinangis, pangis, gidlagan, pangis. Agad isinugod ni Lolo Buning ang wala na noong malay niyang apo sa ospital. Ang maglolo, kinailangang sumakay sa karo, hila-hila ng isa pang kalabaw. Boy, nagapiyong, nagabuklo ng piyak. Boy, nagani sa kahambal. Kaya binagabumba ko nagani yan. Pagpahapakod, pagkaya kung lakat sa sal. Mula Pilar sa Capiz, dinala si Dodong sa pinakamalapit na ospital sa bayan pa ng Estancia, sa Iloilo, ang katabing probinsya, na 30 minuto ang layo mula sa kanila. Doon na naabutan ni Eric, ang ama ni Dodong, ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Lumalabas na yung dugo sa tainga, sa ilong. Iyak na ako. Binuhat ko si Dodong. Pagbuhat ko na dito sa uluhan niya, nagtaka ko ba't sobrang lambot ng ulo. Ang ina ni Dodong na si Delia, na mamasukang kasambahay sa Maynila. Tinawagan po ako na nangyari. Dinala po sa ospital na nag-50-50 na daw po. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Gustong-gusto ko na po talaga umuwi na maaabutan ko po na buhay pa siya. Si mama mo to, pato ka balo.
Sabi ng doktor, hindi ako nangangako na maligtas niya si Dudong kasi grabe ng tama ni Dudong eh. Upon arriving the hospital, is already unconscious. Meron pong mga pasa, mga bruises. Nagdurugo po yung mga katawan niya. Nakita po doon sa x-ray, may mga rib fracture siya. Hawak ko ng kamay niya, umigpit yung kamay niya sa kamay ko. Tapos nagsalita, sabi niya pa, segundos lang, kinalagan niya po yung kamay ko. Wala nang hininga. Si Dodong tuluyan ng binawian ng buhay. Hanggang sa morgue, hindi iniwan ni Eric ang kanyang anak. Niyakap kahit wala na itong buhay. Parang hindi ko matanggap na si Dudong patay na. Nang iyak na lang po ako. Ano mo na siling ko nga ako na lang tanin ko aon. Hindi na si Dudong, titigo lang ako. Nakaburol ngayon ang bata sa bahay ng kanyang lolo Buning. Dong, ano na dong imo ginapanga sa akon dong. Chinilas, ka burger. Ano na lang ni ka wala ka na. Bisan wala ka na dong. Gintupad ko gid imo ginapangayo burger kag chinilas. Budlayan gid kami sa imo pagkadula dong. Nasakitan gid kami. Sinisisi ko rin nga po yung sarili ko na sana hindi na lang po ako nagbantay ng anak ng iba. Yung anak ko na lang sana yung tinutukan ko po para maalagaan. Kaso po dahil sa hirap ng buhay, ano po ako sa Manila para matustusan ko din po sila. Kasabay ng pagpanaw ni Dodong ang pagguho ng pangarap daw nitong maging veterinaryo. Parang interesado siya sa mga ganong trabaho lang. Mahilig sa kalabaw, saka sa manok. Sobrang sakit po talaga kasi po alaga niya po yung kalabaw tapos yun din pong pumatay sa kanya. Pero nasaan na ang kalabaw na aksidenteng nakapatay kay Dodong? Matapos ang insidente, agad daw itong itinago ng mga kapitbahay ni Lolo Buning. Noy, doon niya na lang puntahan yung kalabaw kasi andun na sa kabila. Tinago na niya doon kalabaw, baka makita pa daw ni tatay ng bata. Hindi mayakig itong galit ni pinatay si Dudong. At para makalimutan ng pamilya ang malagim na sinapit ni Dodong, nagdesisyon si Lolo Buning na ibenta na ang alaga niyang kalabaw sa halagang 22,000 pesos. Pandagdag gastusin sa lamay at pagpapalibing sa kanyang apo. Ang nakabili kay Domingo ang magsasaka mula sa kalapit na bayan ng Pilar, si Jobert. Pagbakal ko, ako tani plano nga alagaan ko man tani nga sa bukid, training sa para makarati ko makarado, kung ano bla. Nabalan ko nga muna ng sitwasyon, hindi na ako na masiling nga iparado. Extraordinary yung hit for the past 2 weeks. Ang posible nag-trigger doon sa insidente, palagay ko hindi dahil sa pagkakasakay ng dalawa. Para sa kahit anong hayop siguro, no, iniwasan natin na magugulat sila. Pagka naramdaman nilang sila ay nanganganib, nalalagay sa alanganin, pipilitin talaga nilang kumawala doon sa sitwasyon na yon. Pero paano nga bang ang dati maamo at sanggang dikit ni Dodong na kalabaw, tila hindi na siya nakilala? Marami po kasing mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng ganoong aksidente. Pwedeng may external factor kung bakit nagwala yung kalabaw. Huwag po nating sisihin yung kalabaw. Hindi po niya ito kagustuhan at huwag din po natin sisihin yung bata. Pagka ganyan ng kondisyon, nag-wild na yung kalabaw, the only thing that you can do is to dismount. Umalis ka na dahil hindi mo makokontrol yung ganong kondisyon. Dapat lahat ng harness ay mayroong quick release. Pag ito ay nabitawan mo o let's say tinanggal mo, automatic dismounted ka from the system. Humihingi po ako ng patawad sa kanya na hindi ko po siya naalagaan ng maayos. Sana po, nakita ko pa sana po nabuhay po siya kung nandito ako. Dong! Bangon! Dong! Mapulit sa bukid. Hindi ko na gano'n mahambal. Ay, madumduman ko guys. Pinot akong dugan. Ito meron silig-siligan ko sa bukid. Ay, siyempre alam mo naman po, mahal na mahal ko yun si Dudong. Maaari lang ang mga kalabaw, sana wag na nilang iano sa mga anak nila na maliliit pa. Yung nangyayari kay Dudong, sana hindi na mangyari sa iba rin po. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.